kaya lang nangyari dito kahapon. Kasi, pagising ko, ako na natira. Tapos, nung mapasasala ko, parang nagkakaiba ako ng ramdaman. Sabi ko, palabas sa sala ko, mahulog yung boyfriend ko sa lalim ng mesa. So, pagbuka ko, nakita ko pa, ay naggabi akong tinakbo. Ano mo itong pinagsasabi mo? Baka guni-guni mo lang yan. Yan kasi natutulog ka sa klase. Ewan. Ano daw? Mga mo ito? Mga nerd nga naman, naniniwala. Tumulad, mga pathetic nga naman. Yeah, mga baliw. Josh, ano ba? Ano ba kainom? Sabi niyo, yung layo-layo ko sa switch. Ibalik mo nga yan. Ang ipad mo, friend. May multo sa CR! Ha? Ano multo? May multo ba ito o wala? Tama na, tumigil ka na! Tumigil ka na! Ano ako? Sino ka ba? Hindi mo tulad ako ng kilala. Ako lang naman yung pinuli mo. Nagtitinda ko sa apunan. Kimpol? Ikaw pa talaga yan? Oo, mabuti ka pa nakikilala mo pa ako. Ba't kita pinatayan? Hindi ko sinasunod yung mga nangyari. Kimpol! Di ba magkaibigan tayo? Natakot ako. Natakot ako sa'yo. Kimpol! Bigan? Kaibigan mo ba talaga ako? Kaya ba hindi ka matahimik? Dahil hindi ka pa nabibigyan ng hustisya. Tawarin mo ko. Hindi ko naman sinadya na papatayin ka. Hindi ko planong patayin ka. Tawarin mo na ako. Ako si Dimple Ibad, namatay ako nang walang hustisya at walang kalaban-laban. Araw-araw nila akong binubuli, hindi man nila ako kinaawaan. Isa lamang akong tao na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, ngunit ngayon ay hindi ko na matutupad ang tangi kong pangarap sa kadahilan ng tinulak nila ako sa hagdan. Nasanay ng aking pagkamatay, kaya nais ko rin siyang patayin kaya ng pagpatay nila sa akin. Isa lamang akong simple at tahimik na tao, ngunit namatay ako nang walang hustisya at walang kalaban-laban. Nagsimula ito nung pumasok ako sa paaralan na kung saan nag-aaral si Daisy. Ang pagpatay sa akin ng walang awa
at walang paligid-ligoy. Dahil sa kanya, nawalan ako ng pag-asa na tuparin ang mga pangarap ko sa buhay.